So, gusto ko lang magbigay ng saloobin ko tungkol sa naging issue. Parang may bilang eh, no? Parang may bilang naman yung opinion ko. Hindi naman, gusto ko lang makapag-share ng aking magandang point of view sa nangyari. Nung napanood ko yung video about dun nga sa pagbebenta ng gitara ni Sir Ray ng Aegis, sa hindi nakakaalam kung ano ang Aegis, tanungin niyo yung mga nanay at tito at tita nyo kung ano yung Aegis. Bago yung sex bomb, may Aegis muna. Ganun siya ka old school. Bago sex bomb, Aegis muna. So ayun ano, so yung gitarista ng Aegis, ibinenta yung gitara niya kay Boss Toyo sa halagang 3 milyon. Nasabi ko, okay. So ano yung story? So yung gitara daw na yon is ginamit niya daw sa since first album nila na sumikat yung Ages, 'di ba? Parang oh shit, yeah, it's worth it. Lalo na sa tulad kong artist din na syempre gusto mong magkaroon ba ng halaga yung mga memorabilia mo, you know? Kasi from there parang nagkakaroon ng worth yung yung ginagawa natin as an artist, right? So sabi ko 3 million, tapos okay lang, not bad. Kumbaga pwede nang pambili ng bahay, alam mo 'yun? Kumbaga ganun yung price niya dahil sa pinagdaanan ng gitara na 'yon. Dahil nga sa kwento niya na ginamit niya daw 'yon since nung ano ng ages hanggang sa huli, bla bla bla, na for me is like wow. Lalo na sa akin kung naikip mo ng ganun yung gitara from first album, and basta kasi guitar player din ako eh, so iba yung pakiramdam, 'di ba? Na 3 milyon na sabi ni Boss Toyo. From 50,000 na like, wow, ang bilis. Sige, pwede na yan. Like, parang, holy shit, ganun ba siya kabait? Alam mo yun? Like, ala sa kanya yung, like, yung pera or what, na parang, it broke my heart, you know? Parang, parang nasaktan ako yun. Like, parang, ah, like, parang, fuck. Parang nawalan ng halaga yung pinaglalaban ko, lalo na sa social media siya, nakita siya sa parang, alam mo yun, parang ganun na lang ba na ipagpasawalang halaga ang, alam mo yun, kasi history na yung ginawa niya eh. Kumbaga kung ihimayin mo yun, kung music ano ka man, historian or what, yung value niya, 'di ba? Parang basta ganun, bla bla bla. And biglang nagbago ang kwento nung syempre marami sigurong artist na na-touch, 'di ba? Na-touch na parang bla bla bla. Nag Nakita ko may comment si Mr. John. Si Mr. John, hindi ko rin siya masyadong kilala, pero pinapanood ko rin yung mga video niya na gumagawa siya ng gitara, and marami kong mga idol or mga heroes na sa kanya nagpapagawa, like Franco, 'di ba? Madami, may mga artista pa nga, may napanood pa ako si Ian Veneracion, tsaka yung madalas na pare sa mga ano, tsaka si madalas na pare sa mga movie. Basta yung matanda. And ayun, balik lang tayo. So may respeto din ako sa kanya. He know what he's doing, right? May lumabas na video na nagsasabi, nasabi din daw ni Sir Ray is yun din daw yung ginamit niya na gitara sa kanilang album, kasi may mga lyrics pa and something, you know. So parang, wait, what? Alam mo yun, parang nalungkot naman ako doon. Parang nalungkot ako, tapos nalungkot ako dahil yung ikinalungkot ko, hindi naman pala siya, ala lang, kasi parang, hmm, hmm, alam ko, nag-isip ako na hindi maganda doon, pero, ala lang, ano, parang, ano ba talaga Sir Ray? Kasi kung marami nag-ano, hindi 3 milyon, tapos hindi naman pala talaga yun yung story. Yun yung ano doon. Hindi yung parang
hindi na ngayon totoo yung story kung sakaling, oh, 'di ba? Eh paano na kung yung isang tao is sobrang fan talaga ng Aegis. Alam mo 'yun, yung tipong lahat ng pangalan ng anak niya pinangalan sa title ng Aegis, right? Like si Halik, 'di ba? Si Basang Basa sa Ulan, 'di ba? Si Luha, 'di ba? Paano kung si Sinta, 'di ba? May mga alam akong kanta ng Aegis. That's why I feel bad nung narinig ko yung story ng gitara na nabili lang ng 50,000, included the history nito, 'di ba? Tapos may biglang lumabas na video na iba naman yung story, 'di ba? May mga lyrics pa nga eh na medyo na confused na lang ako. So, parang ayoko nang bilhin yung gitara mo, sir. Yeah. Although, andun pa rin, kumbaga parang presyo-presyo na lang. Yung, kung magka-interest man, siguro, pwede na yung, hindi, ginamit mo naman eh. 'Di ba? Kumbaga, kung sa tao-tao lang, wala na yung saray ng ages. Kung tatanggalin na lang natin yun, ganun na lang siya. 'Di ba? Yun lang. Gusto ko lang mag-open up about dun bilang isang artist din na nalungkot sa ganong sitwasyon, 'di ba? Pero nung may lumabas na other story, parang fuck. Wag naman sana yung hindi magandang scenario na naisip ko. Yung ibang point of view lang 'yun, 'di ba? Parang 'di ba? Kasi we never know eh. May mga ganon din kasing tao na parang dahil kilala sila, nagte-take advantage na parang yung story ba, 'di ba? Parang, la, di naman pala totoo. Binili ko pa 3 milyon. Sabi niya, tapos nakita kayo sabi niya rin sa akin, yun din yung, sana hindi siya totoo, sana ano ko lang siya, isang conspiracy theory na hindi maganda. Ayokong sirain yung tao, mali yun. Mali ako doon. Pero, hindi siya totoo, di ba? Okay, hindi siya totoo. Nililinaw ko lang. May ganong senaryo na ang pangit. Pero kung ganon, yun, you deserve it, sir. I don't want to bring you down. Pero, if that's that, ano, you deserve that. Di ba? Pero kung hindi naman, sorry po, ano lang, dala lang ng aking maduming kaisipan, lalong-lalo na sa mundo ng business. You know, when it comes to money, money change everything. Who am I? Ako si Arto. Di naman ako, wala naman akong eroplano, wala naman akong barko. But I have myself and I have my soul. You know, I have my mind, I have my body, and I have my soul. That's what I have. And that is priceless. And on that case, I'm wealthy as fuck. Ganon ako naniniwala sa sinasabi ko na parang, hindi, balik tayo. Tao lang po ako, sorry, isa lang din akong makasalanan tulad nyo. Pero, yun nga, about sa gitara ni Sir Ray, na sana wala namang ganon. Sana nakalimutan niya na lang talaga na nagpagawa din siya kay Sir Sir John ng gitara. 'Di ba? Siguro sa dami ng gigs, sa dami ng ginagawa, 'di ba? Like nung pala yung pamangkin niya may binenta lang na gitara. Ewan ko, hindi ko na alam tuloy kung ano yung totoo, 'di ba? Parang, may ganun palang story pa. Alam mo 'yun? Kasi pag may isa pang story, confusing na eh. Hindi mo na alam kung ano talaga yung totoong story eh. Kumbaga, sa totoong buhay, 'di ba? Pag may narinig ka, iba yung talagang kung ano yung narinig niya, yun na lang. Hindi na siya magtatanong kung, nga, ano. 'Di ba? Ganun kasi nangyari sa akin. Eh, tulad ko sa malikot na isip, magkakaroon ngayon ako ng mga maraming point of view doon. Kung bakit ganun. Pinag-aralan ko ba yung tao? Parang, you know, maganda ang pagkakasawsaw ni Sir John. Ang galing. Parang
True dun, parang may binasag siyang katahimikan eh, 'di ba? Parang kasi may mga bullshit at kupal din talaga sa mundo ng musika, 'di ba? Yung nawala na yung kung music lang as an artist, yeah, like magaling, 'di ba? Saludo, ayos, magaling ka. But when it comes to alam mo 'yun, as a human being, as a fragile human, you know, minsan nag-iisip tayo ng ikalalamang natin sa kapwa na hindi maganda na ginagamit natin yung kung sino tayo. 'Di ba? Yun dahil public figure ka na or you're a big influencer na, you can just name the price. Actually, ganun yung nangyayari sa mga big celebrities like LeBron James, 'di ba? Stephen Curry, sino pa ba yung Messi, 'di ba? Kumbaga, yung brand nila, basta from there, that's ano pa yun, marami pa tayong pag-uusapan about doon. Pero yun lang, masyado nang mahaba yung kwento. So, nung una, nalungkot ako dahil nga sa nangyari sa gitara na binili ng ganun kababa yung halaga. Pero nagbago siya nung, galing mo, Boss Toyo, na-save ka doon. Hindi ko alam kung na-save ka doon o naramdaman mo yun. Kasi nung una na medyo na ano pa ako kay ano eh, na medyo sa totoo lang Boss Toyo, medyo nabasasan pa ako. Parang sino ba to? Parang alam mo yun, parang uy, hindi ko nakita yung parang pagpapakumbaba ni Boss Toyo doon sa totoo lang. Parang sino ba to? Diba? Parang ganun, parang hindi niya kilala. Pero dahil nga siguro may ganun siyang hindi totoo yung story ba? Parang hindi siya convincing. Maybe ganun. Maybe din. 'Di ba? Ang galing, makulit lang tayo mag-isip. Pero ayun, yun lang. Based lang sa aking mga energy na napansin. Pero peace lang, respect each other, mahalin natin ang isa't isa. And yeah, peace, rock and roll.